Ang pagbabanggaan sa pinakamagagaling o sa elite squad ni Serednik at sa mga elite naman ng squad ni Morena. At dito din ay maire-reveal na ang pinakamalakas na miyembro ng Contagion ni Morena na si Dogman. Ang pag-reveal ng hideout ng Hailey family at ang mga pagbabago na ginawa ni Morena para makounter ang discovery na yon. Ang mga kaibigan ni Serednik na ang natatanging mga tao na nakakakilala sa kanyang pagkatao at ang kanyang napakadilim na nakaraan. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page, kaya siguraduhin nyo nang nakalike at nakafollow na kayo sa Facebook page na yon para hindi kayo mahuli sa bawat announcement tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Plan. At makikita natin dito guys sa pinakaunang panel na hindi pa rin pumapasok si Wang at si Henry dahil alam nga nila na may kakaiba, may tumatakbong hindi normal sa loob ng kwarto ng matandang lalaki. Nang dahil nga sa hindi pa rin nila nakikita si Corporal, nagtataka ang dalawa at tinatanong nilang lalaki kung saan daw yung nagpunta. Pero ang lalaki naman, sinasabi na naiihi daw siya. Kailangan niyang gamitin ang CR at kailangan niyang umihi para hindi siya magkaihi. Pero sinabi naman sa kanya ni Henry na huwag siya nga alis sa kinatatayuan niya. Marami pa daw question itong si Henry at si Wang. Kaya wala silang pakialam kahit magkaihi pa ang matandang to. Pero hindi nakikinig ang matanda. Sinabi niya na hindi daw pwede. Kahit na matanda na siya, hindi niya hayaan na mapahiya siya ng ganon. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa bathroom na dahilan kung bakit binato ni Henry ng isang kutsilyo ang kanyang hita. Ang matanda naman ay napasigaw sa sobrang sakit ng ginawang atake ni Henry. Dahil kitang-kita natin dito guys na nakabaon nga ang kutsilyo sa hita niya. Pero makikita din natin na itong si Henry at itong si Wang ay parang hindi satisfied sa kanilang napapansin sa matanda. Nagpagulong-gulong matanda habang sinasabing sobrang sakit daw ng ginawang atake niya ni Henry. Pero itong si Henry, tinatanong matanda, nasaan daw ang dugo? Bakit walang sugat? Bakit walang tumutulong dugo sa ginawa niyang atake sa parte ng hita ng matanda? Kaya naman dito ay na-confirm na nitong si Henry na this is a work of inanability. Hindi ito ang tunay na katawan ng matanda at isa lamang itong ilusyon. Tinanong niyang matanda kung nasaan daw ang original nitong katawan. Dahil kapag nakita daw niya yon, ipaparanas at ipaparamdam niya sa matandang yon kung ano ang tunay na feeling ng masaksak. Habang matanda naman, ang natatanging mga bagay na lumabas na lamang sa bibig niya is that isa daw siyang former na stuntman. At the more daw na ipakita niya na para bang nasasaktan siya, na talagang mayroon siyang nararamdaman na pain, ay mas lalong naniniwala ang mga nanonood sa kanya na totoo ang kanyang nararamdaman. Pero ang sagot dito nitong si Henry, wala siyang pakialam. Sabihin daw niya kung nasaan ngayon si Corporal dahil kailangan nila yon. Pero hindi na nakasagot ng matanda at unti-unti na itong nag-disperse. Nang dahil dito wala nang magagawa si Wang at itong si Henry na wala na si Captain or itong si Corporal kaya wala na silang mapagtatanungan at wala na din naman silang magagawa sa room na to dahil nabisto na nga to at hindi na to gagamitin ng Hailey. At this point, sinabi nitong si Wang kay Henry na bakit daw hindi na nila iasa at i-relay ang lahat ng trabahong ito sa Phantom Troop. Dahil being the underboss nga, siguradong in-report na ng kanyang mga underlings ang sinabi ni Nobunaga, ang declaration na sila ang dudurog, sila ang wa-wipe out sa buong Hailey family. Kaya naisip siguro nitong si Wang na hindi na nila kailangang kumilos. Kayang-kaya na to ng Phantom Troop kahit wala na silang gawin. Ang dapat na lang nilang gawin ay ang paghandaan ang pagdispatcha ng mga bangkay. Pero hindi naman sumagot itong si Henry. Habang ang isa sa kanyang mga bataan, ang isa sa kanyang mga underlings ay biglang pumasok sa loob ng room habang iniisip na baka hindi na gumagana ang ability na yon. Binabalak lang sana nitong si Tachi na kunin ang isa sa mga itinapon na mga kutsilyo nitong si Henry para ibalik sa kanyang underboss. However, dito siya nagkamali. Sa pagpasok niya sa loob ng room, bigla din siyang nawala tulad ni Corporal. Na dahilan kung bakit na-realize at talagang na-confirm nitong si Henry na hindi ang matandang yon ang user ng ability. Isa lamang yung ilusyon at ang tunay na user ay wala talaga sa lugar na to. Ang pinakaunang pumasok sa isip nitong si Henry ay maaaring ang gumagawa ng bagay na ito ay ang mismong perpetrator din, ang mismong individual na assassin na nanggaling sa Hailey na gumawa nga ng pagpatay sa ilan pang mga miyembro ng CHAR. Ang tinutukoy nilang gumawa ng insidente sa warehouse. Pero in-explain naman sa kanya ni Wang na hindi daw yun for sure. Dahil unang-una sa lahat, ang taong yun ay napatay na ni Nobunaga. Napatay na niya yun matapos nilang antayin sa loob ng hideout ng CHAR. Kaya for sure, ito ay isa pang membro ng Hailey na may kaparehong ability ng taong yun. May kaparehong ability ni Looney. Na unang-una sa lahat, ang katawan daw ni Looney ay naiwan na sa hideout ng CHAR family sa Tier 5. Nandoon ang kanyang putol na katawan na pinugutan pa ng ulo nitong si Nobunaga. Kaya for sure, hindi ito si Looney.
At sabi pa dito nitong si Wang, bakit daw hindi na lang talaga nila hayaan na ang Phantom Troop ang humandle ng mga bagay-bagay. Kayang-kaya daw to i-handle ng Phantom Troop kahit pa ang trap na ito. Kaya naman kung dadalhin nila ang spiders papunta sa lugar na ito, sa kwartong ito, kahit na isa itong patibong, magagawa nila yun ng paraan. Sa pamamagitan nun, hindi na problema ang CEO at ang Char. Pero ayon dito kay Henry, para bang hindi siya nag-agree. Kaya sa isip nitong si Henry, since ayaw ng kumilos ni Wang, siya na lang ang gagawa ng paraan. And then makikita natin ang lugar na kung saan ay na-teleport itong si Tachi, ang underling nitong si Henry na bigla na lamang pumasok sa loob ng room. Na-teleport siya sa isang lugar na hindi niya alam na dahilan kung bakit nagtataka nga siya kung nasaan siya ngayon. Subalit bigla na lamang may tumusok ng kutsilyo sa leg niya na pinapatay siya instantly. Yun ay walang iba pala kung hindi itong si Bill, ang binugbog ni Lynch at nitong si Zakuro nang mangyaring incident sa Tier 3. Dito'y tuwang-tuwa itong si Bill dahil finally level 21 na daw siya. Maa-awaken na nitong si Bill ang kanyang Nen ability. Dahil dito kinongratulate siya ng iba pang mga kasamahan niya sa Hailey at pinabutan siya agad ng basong may tubig para gamitin niya sa kanyang water divination para malaman niya na kung anong klase ang kanyang Nen ability type. Na hindi naman nagtagal, na-confirm nitong si Bill na isa pala siyang conjurer na dahilan kung bakit galit na galit at pikon na pikon siya dahil gusto niya palang maging isang emitter sana. However, okay lang yon dahil magagamit naman daw nila yon kahit na napakarami daw ng mga left-handed or ng mga kaliweteng conjurers sa loob ng kanilang family. Then makikita natin dito guys ang napakarami pang mga miyembro ng Hailey family habang pinapakita kung anong kanilang Nen ability type, ang kanilang level. Unang-una na dito, itong si Terebelum, isang napakalaking tao. Siya ay isang emitter at ang transporter or hitman sa loob ng Hailey family. Dala-dala niya ang bangkay nitong si Tachi at ibinigay niya sa dalawang lower ranking or lower level na mga miyembro ng Hailey na mga nag-aasikaso naman at ang responsible sa pagdidispatcha ng katawan at sa pagtatahi ng kanilang mga damit. Ito ay walang iba kung hindi ang magkapatid na si Montblanc at itong si Chiffon. Ang kanilang level, si Chiffon ay level 6 at si Montblanc ay isang level 3. Itong si Montblanc ay isang cleaner at siya ang nag-handle ng pagpapakain ng feeds sa mga animals at ng pagdidispatcha completely ng mga katawan. At itong si Chiffon naman ay ang kanilang seamstress, ang gumagawa ng mga damit, ang parabang dressmaker sa loob ng kanilang family. At ang dalawang ito ay parehong mga conjurer. Dahil na nga sa napakaganda ng flow, napakadali nilang nakakapag-level up at nakakapatay ng napakaraming mga tao. Ayon dito kay Terebelum, hindi magtatagal maging ang dalawang ito na hindi naman talaga active sa pagpatay ay magagawa na din lang maipa-level up once na makompleto na nga nilang maipa-level up ang kanilang mga combatants. At magkakaroon na dito guys ng switching of scenes. Makikita na natin ngayon ang POV nitong si Morena habang nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang plano ng dahil na nga sa pagkaka-discover ng daan or ng pathway papunta sa kanilang hideout. Ayon kay Morena, ang kanilang steward o ang parang undercover agent na nasa loob ng quarters ni Prince Serednik ay nananahimik na daw. Wala na silang naririnig na kahit na anong info, wala na silang naririnig na kahit na anong tips sa kung anong nangyayari sa Tier 1 na nangangahulugan na most likely may ginawa na itong si Serednik. Gumawa na siya ng paraan para mapatahimik yon, pwedeng pinatay niya, pwedeng binibigyan niya ng kaukulang punishment as of now under interrogation. Na dahilan kung bakit ang plano ngayon itong sila Morena ay ang kumuha ng isa sa mga bodyguards ni Serednik at gamitin yon papunta sa kanilang site. Sa pamamaraang yon, makakagawa sila ng panibagong undercover agent. Nang dahil dito, sinabi ni Morena na kailangan niyang makahanap ng sasama kay Dogman, ang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Hailey para sumugod sa quarters nitong si Serednik at para kumuha ng isa sa mga bodyguards. At dito na nga na-reveal ang pangalan ng dalawang ito. Itong si Matt Veer na nakita na natin previously na level 18 pa lang, pero ngayon level 21 na siya at isa na siyang transmuter. Ito namang si Sodom, isang manipulator, level 31 at ang kanilang underworld doctor. At nang dahil na nga sa hindi na nila magagamit ang kanilang pathway, ang kanilang nilalagusan papunta sa hideout nila na nakita na nitong si Wang at ni Henry, inutusan naman niya itong si Oraruji at itong si Yokotani, isang conjurer na level 27 at itong si Oraruji naman, isang level 21 na of course pareho na din silang may Nen ability. Sa pamamagitan ng tulong ng dalawang to, hahanap sila ng panibagong lagusan, hahanap sila ng panibagong paraan at diretso sila na din ang magbabantay, silang magmo-monitor sa mga susunod na lagusan na yon para hindi yun makuha at mahanap ulit ng mafia at ng military. Ang dalawang ito naman na si Notre, isang conjurer, ang plumber nila na level 24 na at si Sofle, isang transmuter na ang kanilang hacker at level 28
ay inutusan ni Morena na dumaan sa room 3131 at tingnan daw nila kung anong nangyayari sa room 3101. Ang una nilang lagusan na na-figure out nga nila Wang at ni Henry kung ano nangyayari doon. Rumeport sila, bumalik sila agad kay Morena para magkaroon sila ng instant na info sa mga nangyayari. And last but not the least, ang pinakamalakas na miyembro ng Hailey family ngayon except sa kanilang boss na si Morena, itong si Dogman. Isang pro wrestler, isang enhancer at level 36 na siya ngayon. Inutusan siya ni Morena na humanap at mag-capture ng isa sa mga bodyguard ni Serednik para nga makuha nilang information para ma-convert nila yon sa kanilang side. Dahil balak palang gamitin ni Morena ang kanyang contagion sa bodyguard na yon, therefore makukuha na nila ng information ng taong yon dahil magiging miyembro na siya ng kanyang game. Pero ayon dito kay Dogman, hindi pa daw sapat ang level 36 para pasugudin siya nitong si Morena. Hindi pa yun sapat dahil alam niya na napakarami din na malalakas ng mga individuals at hindi nila maaalis ang possibility na hindi lang naman sila ang marunong gumamit ng NEN. Ayon din dito kay Dogman, kakailanganin niya pang mag-level up ng mas mataas para maging sapat ang kanyang strength, ang kanyang capacities para masunod ang inuutos ni Morena na pag-capture ng isa sa mga bodyguards ni Serednik. Na dahilan kung bakit nag-agree naman si Morena, pinabalik siya nito sa kanilang leveling room sa lugar kung saan nagte-teleport nga ang mga nakukuha nila sa kanilang trapdoors at pinapatay nila. Sabi ni Morena, once na ma-reach daw nitong si Dogman ang level 50, gawin niya na agad ang mission. Si Henry naman guys, bumalik sa part ng fountain na kung saan ay iniwan nga niya ang pusa na originally isang camcorder, isang camera, at ngayon binalik niya na ito sa pagiging isang camera at tinitingnan niya kung anong nag-take place, kung ano ang mga nakuha ng mga scenes ng kanyang pusa. But another switching of scenes na naman guys, makikita natin dito na ang mga bodyguards ni Prince Serednik ay sumugod na sa isa sa mga hinihinala nila na mga hideout ng Hailey. Dahil unang-una sa lahat, alam naman natin na ang benefactor ng Hailey ay si Prince Serednik. Kaya alam din naman niya kung saan ang ilang mga hideouts, kaya nalalaman ng kanyang mga bodyguards kung saan sila dapat mag-raid. Subalit sa pagpasok nila dito, palagi silang nahuhuli. Hindi na nila inaabutan ang mga miyembro ng Hailey at ang natatagpuan na lang nila ay ang mga bangkay na iniiwan nito. Pero ayon sa mga elite, dahil ang mga kasama nitong si Corporal ay ang mga elite na bodyguards pala nitong si Serednik. Alam nila kung anong nangyayari. Napakatatalino nito guys. Ayon sa kanila, matagal nang patay ang bangkay na to, hindi ito fresh. Kaya most likely, hindi talaga nila nasusurpresa ang Hailey sa ginagawa nilang mga raid. At mataas pa nga daw ang tsansa na sinasadya lang nito na mag-iwan ng mga bangkay para i-delay ang kanilang ginagawang mga operasyon. Ayon sa kanilang corporal, since nagtulong na nga ang CU family at ang Char family para i-weed out, para i-wipe out ang buong Hailey family sa pamamagitan na nga ng ibinigay na permiso nitong si Prince Serednik, hindi daw magtatagal, masusuyod at talagang malilinis ang buong Tier 3. Pero nabanggit naman ng isa sa mga kasamahan niya sa mga current na underlings nitong si Corporal na paano daw, anong gagawin nila kung malaman nila na may marurunong gumamit ng NEN sa Hailey family. Siguradong malulugi sila dahil hindi magiging sapat ang mga dala nilang armas, hindi ito magiging effective sa mga supernatural powers. Na inexplain naman niya dahil hindi alam nitong si Corporal. Sinabi niya kung ano ang NEN at kung ano ang mga feats na maa-achieve sa paggamit nito. Na agad namang ipinagtaka ni Corporal saan daw niya yung narinig. Inexplain niya yun na kilalang kilala at alam na daw yon sa loob ng Tier 1. Na dahilan kung bakit napakarami nga daw ang gusto pang mag-aral ng NEN, napakaraming natatakot ng dahil sa NEN abilities. Na dahilan kung bakit napatanong na naman si Corporal na bakit nalaman niyang tungkol doon. Wala sila sa Tier 1, wala sila sa upper tiers. Tinagot niya na ang first class na si Volksen na ang isa sa mga bodyguards nitong si Serednik ay nasa itaas at nagbigay daw sa kanya ng ganong impormasyon. Tinatawag pa nga dito guys ng taong ito si Prince Serednik ng Cherry na dahilan kung bakit nainis itong si Corporal habang sinasabing wag daw niyang paiksiin ang pangalan ng prinsipe. Idinagdag pa niya dito na hindi naman talaga actually ganun ang ugali ni Serednik dahil unang-una sa lahat, kapag nalaman ni Serednik na may nagtatraidor sa kanya na ginagawa ngayon nitong si Morena, hindi siya nag-aaksaya ng oras. Automatic gagawa siya ng paraan para mapatay ang traidor na yon. Pero kahit na ganito na nga nangyari, na-confirm na nila na talagang nagtatraidor itong si Morena gamit ang Hailey family, bakit hindi pa rin gumagawa ng aksyon itong si Serednik? Na dahilan kung bakit naisip niya na pwedeng may mas malalim na bagay, may mas importanteng ginagawa si Serednik na mas importante pa kesa sa pag-annihilate ng Hailey family. Hindi niya dito in-specify pero alam naman natin lahat na ang tinutukoy niya dito ay walang iba kung hindi ang pag-aaral ng paggamit ng NEN.
And then nagkaroon ng napakahabang conversation dito guys. To the point na ang makikita nyo na lang sa page ay puro mga dialogue. Pero hindi na natin yung dadaanan dahil ito ay puro mga conversation sa gitna ng mga napakatatalinong mga elites na ito. Mga bodyguards ni Prince Serednik na hindi naman talaga actually dapat nasa lower tiers. Deserve nila na makuha ang posisyon sa tier 1 dahil nga sa napakatatalino nila. But there is a reason kung bakit nandito sila at mas pinipili nilang lumayo kay Serednik. Dahil alam nila kung gaano ito kadelikado. Dahil lang makasama daw nila sa Serednik way back sa elementary school, nag-aral sila ng pagkalas ng baril. At sa pamamagitan nun, merong nakakuha ng best time na ang pinaka-record sa buong school. Na dahilan kung bakit dahil nga ayaw ni Serednik na natatalo siya, nagtago siya ng 48 hours sa loob ng kanyang kwarto. Walang kain-kain, walang ligo-ligo, walang kahit ano. Minaster niya ang pagkalas ng baril to the point na nakuha at na-overcome niya ang best record sa loob ng school. Matapos daw ang ginanap na ceremony, matapos ang ginanap na awarding, binaril daw nitong si Serednik ang taong yun. Although oo, hindi naman niya yung pinatay dahil sa hita lang naman niya pinatamaan, it is still his way of asserting dominance. Na dahilan kung bakit magmula ng araw na yun, kinatakutan nila si Serednik. At ayaw na nilang lumapit kay Serednik dahil kilalang kilala nila ito. Kahit anong gawin nila, hindi nila mababagong ugali ni Serednik. Hindi nila mababago ang pagkatao nito. Kaya naman kahit deserving sila ng position, ng napakalapit na posisyon kay Serednik, hindi lamang bilang bodyguard, kung hindi bilang mga advisor pa nga nang dahil sa napakatatalino nga ng mga elites na to, pinipili nila na malayo. Dahil kapag mas lalong napalapit daw sila kay Serednik, mas lalo lamang nilang katatakutan si Serednik to the point na baka hindi na nila ito i-consider na isang kaibigan. Pero hindi naman nagtagal, habang nagkakaroon ng napakatinding pag-uusap sa gitna ng mga elites na ito, habang wala ang kanilang korporal, ay bigla na palang bumaba ang tinutukoy ng isa sa kanila previously. Ito si Voxen. Ito ang tinutukoy nila na bodyguard ni Serednik sa tier 1, ang isa sa mga first class. Ibinaba siya ngayon dito sa tier 3 nang dahil lang nga sa in-reveal ng kanyang kasamahan na nagli-leak siya ng information sa kanila. Pero alam nyo guys, hindi yun masama. Kahit na pinapakita nitong si Voxen na naiinis siya, hindi talaga niya yung kinaiinisan at hindi naman siya nagagalit. Para bang ito lang ang way nila ng pagpapakita ng emosyon sa isa't isa bilang mga magkakaibigan. Dahil ang way pala, ang dahilan kung bakit pinababa nila itong si Voxen ay para makalayo ito kay Serednik. Matapos yun, since nanggaling na nga itong si Voxen sa tier 1, alam niya ang lahat ng mga pangyayari doon. In-explain niya ang tungkol sa abilities at kung anong nangyayari kay Prince Serednik. Na itong si Serednik now, ang dahilan kung bakit hindi pa siya gumagawa ng aksyon kontra kay Morena is that nag-aaral nga siyang gumamit ng NEN. Nagagawa niya yun sa pamamagitan ng tulong ng isa sa kanyang mga bodyguards na si Teta. And honestly, itong si Teta pala ay kakilala at kaibigan nitong si Voxen. Na dahilan kung bakit tinanong ng ibang kasamahan niya na kung ganun daw, bakit hindi niya tinanong si Teta para kahit papano natutunan din sana nilang gumamit ng NEN. Pero sinabi naman ni Voxen na kahit kakilala niya yun, kahit kaibigan niya yun, hindi nun basta-basta ililik ang tungkol sa paggamit ng NEN. But one thing is for sure daw, matapos ang nangyaring announcement sa buong Black Whale, ang ginawang performance nitong si Melody na kung saan ay na-confirm nga nila na marunong na gumamit ng NEN itong si Serednik, biglang nagbago daw. Ang actions, ang movement, ang way ng pananalita hindi lamang ni Teta, kung hindi maging ng kasama nito na si Salcom. Completely, napakalaki daw ng transition, napakalaki ng pagbabago sa kanilang behavior. To the point na dito nga ay nasabi nitong si Voxen na kahit hindi niya matanong directly itong si Teta kung anong NEN ability, unti-unti siyang nakakakuha ng ideya sa mga ito kung ano ba talagang NEN, kahit na binabasehan lamang niya ang mga pagbabago sa kanilang behavior. Pero dito din guys ay nasabi nila na anong gagawin nila kay Morena dahil most likely karamihan sa mga miyembro ng Healy family marunong gumamit ng NEN. Kaya kakailanganin daw na matuto din ng NEN ang kanyang mga kasamahan na to. Pero hindi nga niya yun masasagot dahil siya mismo ay hindi marunong gumamit ng NEN. Na nagbigay sa kanila ng ideya na kung kailangan talaga nilang maging safe, kung kailangan nilang protektahan ng kanilang mga sarili, kailangan nilang mag-reach out sa CU family or sa Char family. Sa pamamagitan nun, pwede silang matutong gumamit ng NEN, mapoprotektahan nilang mga sarili nila at magkakaroon sila ng sapat na impormasyon sa kung ano talaga ang nangyayari sa Healy. Pero itinanong ng isa sa mga miyembrong ito na ano daw ang gagawin nila. Just what if kung merong isa sa kanila na makapture ng Healy, na dahilan kung bakit napaisip ang nagsisilbing leader na ito na si Voxen na kailangan talaga nilang gumawa ng plano. Kailangan nilang makaisip ng mga countermeasures kung dumating talaga sa pagkakataong yun. But as of now, ang pinaka-priority nila ay ang iwasan si Morena. Kailangan nilang lumayo kay Morena at all cost. Kailangan nilang hindi madamay sa magiging laban sa gera sa gitna ni Serednik at nitong si Morena.
At para magawa yon, kailangan nilang magpanggap, kailangan nilang mag-disguise. Pero nabanggit din nila dito na kung hindi daw sila magsusuot ng kanilang uniform, pwedeng hindi sila paghinalaan ng mga bodyguard ni Serednik. Pero ang problema dito, ang isa pala sa mga bodyguard nitong si Serednik ay nanggaling at former member ng Healy na tinatuan silang lahat. Dahil ang mga bodyguards pala nitong si Serednik ay nilalagyan ng tattoo ng mark na miyembro sila ng bodyguard squad nitong si Serednik. Pero wala naman daw problema dahil bago pa man lamang mangyari ang departure, tinanggal naman daw ni Serednik ang taong yon sa loob ng kanyang squad. But the problem again is that maaring meron nitong logs. Nakuha nito ang kanilang personal information. Kaya naman kahit masabi pa nila na alam nilang mukha ni Morena at hindi alam ni Morena ang mukha nila, magagawa nilang makapagtago. Hindi nila yun masisigurado. Dahil kapag nakuha ni Morena ang lahat ng logs, ang lahat ng information sa mga miyembro ng bodyguard squad nitong si Serednik, magiging delikado ang buhay nila. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter, ang susunod na video para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoiler guys, dito nakikilos ang Phantom Troop. Dito nagagawa ng aksyon itong si Peyton, si Finks at si Nobunaga. At sa pamamaraang yun, maaalala nila at mapapakita na rin sa atin kung anong nangyari, paano nabuo ang Phantom Troop at anong kanilang napakadilim na nakaraan. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yun, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na din ang bell button guys para automatic lumabas na lang yan sa notification bar nyo. Also, we have an official Facebook page, kaya siguraduhin nyo nang nakalike at nakapollow na kayo sa page na yun para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutouts nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.